Ngayon naman, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa ating SSS contribution at saka pag-ibig contribution, kung ano ang kaibahan sa dividend income at saka sa lifetime insurance. So, sa ating paghuhulog ng SSS contribution, ito po yung ating lifetime insurance. So, ano nga ba ang lifetime insurance? So, ang lifetime insurance sa ating SSS contributions, ito po yung ating pagtanda, ito po yung ating retirement period or retirement age. So, kaya po natin ginagamit ang paghuhulog ng SSS contribution para sa ating lifetime insurance, kasi kapag tayo po ay tumatanda na, syempre hindi natin maiwasan na magkaroon po tayo ng mga sakit-sakit. So, ibig sabihin, ang pagkakaroon natin ng SSS contribution at sa considering as lifetime insurance, so, dito po natin makikita ang mapoprovide natin ang mga needs natin kapag tayo po ay tumatanda na. Siyempre, di ba, usually kapag tayo ay tumatanda na, nagkakaroon po tayo ng mga iba't ibang karamdaman. So, ito po yung considering natin na paghuhulog sa ating SSS contribution. So, mas maganda nga na habang malaki ang ating contribution at maraming taon tayo o maraming buwan tayong naghuhulog, mas malaki po ang ating pension na ating makukuha mula sa ahensya ng SSS. Kung ang pag-uusapan naman natin is ang pag-ibig contribution, ang pag-ibig contribution naman is anytime natin pwedeng makuha. Kasi may mga lump sum, may mga depende sa depende sa number of years, kasi nga may sinasabi doon na pwede natin ma-lump sum within 15 years, within 20 years, kasama na po ang income. So, kaya ko po ito pinapaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang kaibahan ng dividend income compared sa ating lifetime insurance. So, base sa aking pananaliksik at pagre-research, ang ating SSS contribution is kapag tayo po ay, let's say, naabot tayo ng 120 months, 240 months, or 360 months, which is 30 years ang ating paghuhulog. Sabi ko nga, mas malaki ang ating hulog at saka matagal tayong nakapaghulog, mas malaki ang ating pension. So, kung pension naman ang pag-uusapan natin, so, ang ibig sabihin po nito is malaki ang makukuha natin ng ating, kapag tayo po ay qualified na maglalamsam at saka after 2 years na nakakatanggap na tayo ng pension. So, after 2 years na nakatanggap na tayo ng pension, yun na po ang pinaka-interest, yun na po ang pinaka-dividend ng ating SSS contribution. Kung ikukumpara naman natin sa ating pag-ibig contribution, makikita natin agad ang dividend income. So, yun nga ang sinasabi kong kaibahan. So, paano nga ba sila magkaiba? Dahil nga, base dito, makikita mo agad yung specific amount, kung magkano yung naihulog mo din, kung magkano din yung kinita. So, makukuha din siya natin, pwede natin siyang i-pull out, pwede rin natin siyang i-invest sa panibagong strategy, tulad halimbawa ng Pag-ibig MP2 Savings Program. Pwede natin i-withdraw at saka i-open ng panibagong MP2 Savings Program. So, yun po ang kaibahan din ng Pag-ibig contribution compared to SSS contribution. Kaya nga sinasabi ko is ito yung kaibahan niya, bali dividend income compared or versus to lifetime insurance. So, ito naman is siya, bali para siyang liquidated, kasi mas madali natin siyang ma-pull out, mas madali natin siyang ma-withdraw. Kung halimbawa naman na gusto na natin siyang i-withdraw, basta lang nasa 15 years na po tayong naghuhulog or 20 years, kasama na po ang sinasabing income. Kung bago pa po kayo sa aking channel, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para mas magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video na ating i-share. Jean Juana Patindol. So, stay safe, God bless, and saang panig man kayo ng mundo, tuloy-tuloy lang ang ating paghuhulog, tuloy-tuloy lang ang ating pagko-contribute, at saka kung may pagkakataon, subukan natin mag-open ng sinasabing Pag-ibig MP2 Savings Program, which is investment ng Pag-ibig
uh, agency, and then West Plus naman kung tayo po ay naghuhulog under ng agency ng SSS agency. So ito po yung dalawang branch ng government agencies na tax free. So yun po ang kagandahan dahil nga tax free po talaga siya. Walang withholding tax. So unlike po sa bangko na meron pang withholding tax na kailangan natin i-monitor, kailangan natin bantayan. So, sa mga baguhan dyan, sa mga hindi pa nakakaalam, isi-share lang naman po natin. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you next time.